Chapter 5. Detective, magpahinga ka muna at tatawagan ka na lang namin kapag may ipapagawa kami sa'yo. Ang kabuang bayad ihuhulog ko na lang sa bank account mo. Sabi ni Mrs. Cliff. Maraming salamat, Detective. TJ said. My pleasure, sir. Sige, alis na ako. Pinanintigan naman ni Alaysa ang kanya pangako kay TJ, ang pagiging asawa at ina ni Carla. Katuwang naman niya sa pag-aalaga ng bata ang kanyang ina. Nagdaan ng mga araw at buwan, mas nakilala ni TJ ang kinikilala niyang asawa ngayon. Isang responsableng may bahay at mabuting ina kay Carla. Kaya mas lalo siyang minahal ni TJ at unti-unti na ring nabura sa kanyang puso ang pagmamahal niya kay Alyssa. Ngunit ang galit ay nakatatak pa rin sa kanyang puso at isip. Nandun pa rin ang pagnanasa na makapaghiganti siya sa ginawa nito sa kanya. May araw ka rin, Alyssa. May araw ka rin. Usal niya sa sarili. TJ, sambit niya at kasalukuyang nasa hapagkainan sila kasama ang kanyang ina at mga bata. Yes, Ali. Gusto ko sanang bumalik sa aking trabaho bilang nurse. What if kung sa company ka na lang magtrabaho para araw-araw tayo magkakasama? Napangiti si Aling Ednalyn at masaya siya sa pinakita ni TJ sa kanyang anak dahil ramdam niya kung gaano nito kamahal si Ali. Ano naman ang trabaho ko sa company? Ikaw, ano bang gusto mong posisyon? Hindi ko pa alam, pag-iisipan ko muna. Ayokong bumalik ka sa ospital dahil baka guluhin ka ni Fred. Bigla namang naalala ni Alaysa ang bata ni Fred. Kaya may punto si TJ. Okay, sige. Hanapan mo na lang ako ng posisyon, yung babagay sa akin. Sino si Fred, anak? Curious sa tanong ng kanyang mama Ednalyn. Kasamahan niya sa trabaho at isang baliw na manliligaw niya, mama. Si TJ ang sumagot at nakangiti ito. Totoo yan, mama. At nagbabanta pa naguguluhin niya kami ni TJ. Naku, tama lang pala si TJ na hindi ka nababalik doon, anak. At biglang nakaramdam ng pag-aalala sa Aling Ednalyn. Nalalapit na ang ikatlong kaarawan ni Carla at plano ni TJ na magpa-party sila sa bahay. Sinadya niyang party sapagkat nagbabaka sakali siya na darating si Alyssa. At kapag nangyari yun, gusto niyang ipadampot ito sa mga pulis upang bigyan ng leksyon at hindi na uulitin sa iba ang kanyang kinagawa. Ang plano niyang yon ay kanyang pinaalam kay Ali at sa kanyang biyanang babae. Hindi naman sila tumutol sapagkat gusto rin nila ang plano ni TJ. Samantala, sa probinsya ay sobrang nag-aalala si Alyssa sa kanyang ina dahil 2 buwan na tong hindi umuwi sa kanila. Hindi rin niya alam kung nasan ito. Walang diyan naman kung kailan nawala na akong pera, saka pa nawala si mama. Saan kaya nagpuntang matandang yun? Inis siyang tanong sa sarili. Sino matandang hinahanap mo, mahal? Tanong ni Rendel. Sino pa ba? Si mama. 2 buwan nang hindi umuwi sa bahay. Hindi mo lang nagsabi kung saan siya pupunta. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Di ka man lang ba nag-alala? Alam naman natin na high blood si mama. Nag-alala ako, Rendel. Pero anong magagawa ko? Wala akong pera para hanapin siya. Alyssa, may phone ka naman. Bakit hindi mo tawagan ng yung mga kamag-anak? Hayaan mo siya. Uuwi rin yun kung magsasawa na. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Bakit? Ano ba nangyari sa akin? Napapansin kita nito mga nagdang araw. Lagi ka nalang galit at napakamainitin ng ulo mo. Kalmadong tura ni Rendel. Di ko alam ang pinagsasasabi mo. Iniwan ni Alyssa ang asawa sa sala at pumasok siya sa kwarto. Alyssa, bakit biglang nagbagong ugali mo? Hindi ka naman dating ganyan Piping sabi ni Rendel at napabuntong hininga na lamang ito. Malapit na pala ang 3rd birthday ng aking anak. Ano kaya kung umuwi ako? Pwede ko siya magamit para makahingi ako ng pera kay TJ. Dahil kung hindi niya ako bibigyan, tatakutin ko siya kukunin ko ang aking anak. O di kaya kukunin ko ang custody ng bata para may buwan ng sustento akong matatanggap. Tama, yan ang aking gagawin. Mahabang plano ni Alyssa sa kanyang isip. Ay, buti na lang pala at hindi pa ako nabuntis ulit. Pabulong niya sa sarili. Ano? Ano yung huli kong narinig, mahal? Anong nabuntis ulit? Wala, mahal. Yung pinanood kong palabas, kako. Pagsisinungaling niya sa asawa. Ganun ba?
Akala ko ikaw, sana magkaanak na tayo mahal. Gusto ko nang may tumatawag sa akin ng tatay o di kaya daddy. Darating din yan mahal, pero wag muna ngayon dahil kapos pa tayo sa pera. Tingnan mo nga tong bahay natin, di pa tapos. Paano naman kasi, sobrang laki nitong bahay alam mo naman kung magkano lang ang income ko sa factory. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi sana naubos ang ipon mo sa Malaysia. Hayaan mo na, nangyari na eh. Siya nga pala mahal, magpapaalam sana ako sa iyo ah. Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila sana. Anong gagawin mo doon? Yung kaibigan ko kasi, darating siya mula sa States. Gusto niya makipagkita sa akin. Sigurado kang kaibigan lang? Oo naman at babae yun. Magsisinungaling na naman niya. Ilang araw ka doon? 1 linggo dahil mag-a-apply rin ako para sa ibang bansa. Mag-a-apply ka? Hindi pa natin yan napag-uusapan na. Pero kailangan dahil malaki pa ang kulang natin dito sa bahay. Pagdadahilan ni Ailisa. Papayag ako na magpunta ka sa Maynila. Pero hindi ka mag-a-apply dahil hindi ako papayag na mag-abroad ka pa ulit. Pumayag si Rendel ngunit may pagdududa sa kanyang isip. Salamat mahal. Love you. Paglalambing niyang sabi. I love you too. Anong gusto mong ulamin? Magluluto na ako. Tanong ni Rendel. Kahit ano, ikaw nang bahala. At pabagsak siyang humiga sa kama. Lumabas naman si Rendel upang magluto para sa kanilang dinner. Nakasanay na nito na siya ang palagi nagluluto kapag nasa bahay siya. Minsan ito pa ang naglalaba, ngunit hindi siya nagreklamo sapagkat mahal na mahal niya ang asawa. 2 araw na lang, kaarawan na ni Carla, kaya abala sina TJ sa pag-aasikaso para sa party. Kahit hindi niya tunay na anak ang bata, pinahalagan pa rin niya ito at itinuring na tunay na anak at tila walang nagbabago. Napamahal na rin kay Alaysa ang kanyang pamangkin. Ganon din ang kanyang mama. Sobrang nitong minahal ang apo, lalo na't sobrang malambing at mabait ang bata. Mama, si Rendel ba kilala mong lubos? Tanong ni Alaysa. Oo, kapitbahay natin yun eh. Kababata ni Ailisa. Mabait si Rendel. Siya ang laging tumitingin sa akin habang nagtatrabaho sa Ailisa dito sa Maynila. High school pa lang siya nang maulila sa mga magulang. Mahal na mahal niyang kakambal mo. Alam ko rin na mahal siya ni Ailisa. Ngunit ang hindi ko maintindihan, bakit niya nagawang lukuhin si Rendel? Siguro masyado lang siyang materialistic or nasilo sa pera kaya niya nagawa yun. Hindi ako natutuwa sa ginagawa ng kakambal mo. Maling-mali at ang dami pa niyang niloloko. Ang dami niyang sinasaktan. Di ko alam kung anong mangyayari sa pagsasama nila ni Rendel kapag natuklasan niya ang ginagawa ni Ailisa at sa kanilang anak. Sana lang magbabago na siya at magawa niyang humingi ng tawad kay TJ. Naawa kasi ako sa kanya. Sobrang bait niya na tao pagkatapos lolokohin lang niya ng ganun-ganun lang. Matanong kita anak. Sana wag mong masamain ha. Ano yun mama? Masaya ka ba sa pagsasama niyo ni TJ? Ang totoo mama, mahal ko na siya. Hindi ko siya kilala nung pinagpipilitan niya na ako ang kanyang asawa. Sa balit ng mga panahon na inalagaan niya ako at nire-respeto, unti-unting nahuhulog ang aking loob sa kanya. Si TJ ang kauna-unahang lalaki na aking minahal. Siya pa lang ang kauna-unahan na naging boyfriend ko. Baka kayo siguro nakatadhana talaga sa isa't isa anak. Sa tingin mo mama, naalala pa kaya ni Ailisa ang kanyang anak? Di ko alam. Pakiramdam ko hindi niya to iniisip. Dahil ni minsan hindi niya yan nabanggit sa akin. At sa tingin ko wala siyang kwentang ina. Napaka-irresponsable niya. Ako Ali, mula nung inaakala ko napatay na kayo ng papa mo, walang araw na hindi ako nagluluksa. Kahit nung hindi ko pa alam na buhay ka, palagi pa rin kitang iniisip, lalo na ang papa mo. Nung nawala siya, di na ako nagmahal pang muli dahil mahal na mahal ko ang papa mo. Alam kong masaya na si papa ngayon dahil natagpuan mo na ako mama. Madamdaming tugon ni Ali. Oo, tama ka anak. Masaya na si papa mo ngayon. Masaya ang tura ni Aring Ednalyn sa bayakap nito sa anak. Ali, mama nandito lang pala kayo. Kanina pa kayo nahanap ni Carla. Akala niya iniiwan niyo na siya. Nakangiting sabi ni TJ at karga niya ang bata.
Ito ba yun, Baby Carla? Tanong ni Ali at kinuha niya ang bata. Yes, Mommy. Masayang tugon naman ito. Naku, bakit naman namin iiwan ang aming princess? Tanong naman ng lola. I love you, Wawa. Tanang bata at yumakap sa matanda. Kay Mommy, wala bang I love you? I love you too, Mommy. Halika na apo, magpalit na tayo ng damit at tapos sleep na tayo. Yaya ng lola para maiwan ang dalawa sa sala. Napagod ka ba today? Tanong naman ni Alaysa sa kanya. Medyo marami kasing ginagawa sa kumpanya. Gusto mo ba ng masahe? Nakangiti niyang alok. Really? Are you sure? Ali, balik tanong nito at masaya siya sa narinig. Iaalokin ba kita kung hindi ako sure? Natuwa lang ako sa tanong mo, gustong gusto ko kasi yan eh. Ano pang hinihintay mo? Tayo na sa kwarto? Nakangiti niyang sabi. Let's go? He said. Nagtungo ang dalawa sa kwarto na magkahawak kamay at parehong masaya. Nag-shower muna si TJ bago nito minasahin ni Alaysa. Marunong ka pala na magmasahe. Kung alam ko lang, noon pa ako nagpapamasahe sa'yo. Hayaan mo at palagi ko itong gagawin sa'yo. Thank you, Ali ha. By the way, nahanapan na pala kita ng posisyon sa company. Talaga? Ano naman yun? May private consultant? Wow, ano naman ang alam ko sa pagiging private consultant na yan? Nursing ang kurso ko. It's okay. The important thing is that we are always together at home or at work, he said to her. Napangiti si Ali at masaya siya sa sinabi ni TJ. Nang matapos siyang imasahe, agad siyang tumihiyaya at pinahigaan niya si Ali sa kanyang braso. I love you, my fake wife. Nakangiti at madamdaming saad ni TJ sabay halik sa labi niya. I love you too, my fake husband. Tugon niya at nakangiti rin ito. Ali, sabit niya sa mahinang boses. I want to marry you. Are you serious? At nangingislap ang kanyang mga mata. Yes, I want you to be a real wife and not a fake wife. Will you agree? Yes, TJ, I do. Thank you so much. Madaling araw naman, umalis na si Alyssa sa kanilang tahanan para maaga siya makarating sa Maynila. Sabalit ang di niya alam ay sinusundan pala siya ni Rentel at nag-lift sa trabaho ng isang linggo. Nang makasakay si Alyssa sa isang regular bus, lihim ring sumakay ang asawa sa likod ng bahagi. Doon siya umupo upang hindi mapansin ng kanyang asawa. Ginagawa ito ni Rentel upang alamin kung hindi ba siya niloloko ni Alyssa. Hanggang sa makalis na ang bus na kanilang sinasakyan. Samantala, maaga naman nagising sina TJ at si Alyssa dahil kailangan niyang magsimba muna. Sapagkat karawan na ni Carla, mihimbing pa ang tulog ng bata at ginising nila to sa pamamagitan ng birthday song. Happy birthday, baby Carla! Malambing nitong wika. I love you, honey. Sambit ni TJ. Halika na baby, bisa tayo. Saan tayo pupunta, mommy? Magcha-church tayo kasi birthday mo. Need ba talaga na magsimba, mommy, kapag birthday? Yes, baby, para magpasalamat tayo kay Papa Jesus dahil binigyan niya ikaw ng birthday. Paliwanag ni Alyssa at kasalukuyan niyang binihisa ng bata. Si TJ naman ay naunang magbihis upang matingnan ng anak para si Alyssa naman ang mag-ayos sa sarili. Ali, alam ba ni mama na magsisimba tayo? Oo, at sasama siya. I'm sure nakabihis na yun dahil kagabi ko pa siya sinabihan. Okay. Bantayin mo muna si Carla ha. Magbibihis lang ako. Yeah, sure. Daddy, I'm hungry. I want milk. Reklamo ng anak. Okay honey, daddy do your milk now. Stay here. Iniwan niya ang bata sa kama at nagtimpla ito ng gatas. Nang matapos ay inabot na niya ito at mag-isa na uminom ang bata. Sapagkat ay tinuruan ni TJ si Carla kung paano maging independent sa sarili. Hanggang sa makalisa sila, nagtungo sa simbahan nang matapos ay agad silang umuwi sapagkat mag-aagang darating sa kanilang bahay ay mag-aayos para sa party. Dahil sa sobrang maaga pa, baling nakatulog ang bata at hinayaan naman nila ito. Upang hindi antukin mamaya, magsisimula ang party alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nakaset up na ang lahat ng malaking sala sa bahay ni na TJ. Hinintay na lang nila ang oras ng pagsisimula. Samantala'y dumating na sa Maynila si Alyssa.
Agad tong sumakay ng taxi at nagpatid sa isang mamahaling subdivision. Wala siyang kamalay-malay na nakasunod sa kanyang asawa. Manong, huwag niyo pong alisin ang paningin mo sa taxi na yan ha. Sige po, kilala niyo ba ang sakay na yan sir? Tanong ng driver. Oo, asawa ko yan Manong. Galing pa kami ng probinsya. Nagpaalam kasi siya na luluwas dito sa Maynila dahil darating daw ang kanyang kaibigan na galing ibang bansa at nagyayaro na papasyalin siya nito. Pagkatapos hindi ka naniwala? Pagtataka ni Manong. Hindi naman sa hindi ako naniniwala Manong. Kaso masama ang kutob ko eh. Makaramdam ko may magaganap na hindi maganda. Naku, tama yung ginawa mo sir. Para din sa kaligtasan ng iyong asawa. May matutuloyan ka ba rito? Wala nga, iba ka sa terminal lang basta lang ako matutulog mamaya. Konti lang kasi ang pera ko at baka hindi magkasya kung mag-hotel pa ako. Sa tingin ko mukhang mabuting tao ka naman. Kaya doon ka na lang muna sa bahay namin. May bakanting kwarto naman kami kasi yung binata kong anak nakapag-abroad na kaya pwede ka doon. Pagmamagandang loob nito. Naku Manong, maraming salamat. Ako nga pala si Rendel. Nardo ang pangalan ko. Salamat talaga Manong Nardo. Ayan ang asawa mo, bumaba na siya. Dito muna tayo Manong. Pinagmasdan ni Rendel ang asawa. Balisa ito na tila hindi mapakali at panitingin sa isang malaking bahay na sa tingin ni Rendel ay may birthday party. Dahil karamihan sa mga pumapasok ay merong daladalang mga bata. Akala ko ba, Rendel kaibigan niya pupuntahan. Pero bakit hindi pa siya pumapasok kaagad? Parang balisa ang iyong asawa. Pagtataka ni Nardo at kahit siya ay napansin pala ang ikinikilos ng kanyang asawa. Hindi na pinagtataka ko Manong Nardo eh. Ganito na lang Rendel. Pagkapasok na yung asawa, ipapasok rin tayo para malaman natin ang totoo. Mukhang makakapasok naman tayo dahil may okasyon naman yata. Sige po, yan ang ating gagawin. Kinabahan si Rendel at nakaramdam ng inis sa kanyang asawa dahil nagsisinungaling to sa kanya. Sa loob naman ng bahay, nakahanda na ang lahat at tapos na ring bihisan ni Alaysa ang bata at ganun din siya. You look so beautiful, bulong ni TJ sa kanya. Tinitigan niya ang maamong mukha ni Alaysa na masalong gumanda at kaakit-akit suot niyang backless na kulay pula at hanggang tuhod ito. Salamat. Simpleng tugon niya sabay ayos sa necktie ni TJ. Di naman to nakatiis at ninakawan ng halik sa labi si Alaysa. Ikaw talaga para kang bagets. Nakangiti niyang sabi kay TJ at bahagya niyang pinisil ang mukha nito. Bakit? Hindi pa naman ako matanda ah. Di pa nga ako lumampas sa kalendaryo. Pangangatwiran nito. She's smirk? O bakit? Sinabi ko bang matanda ka? Hindi ko naman sinabi na matanda ka. Biro lang, I love you. Sabay kabig niya sa bewang nito. I love you too, tayo na sa labas. Okay, let's go. Tamang-tama sa kanilang pagbabaan ng hagdan, siya rin ang pagpasok ni Arlisa. Natulala siya at tila nakaharap siya sa salamin. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita sapagkat kamukhang kamukha niyang babae na inakbayan ni TJ. Paano nangyari na magkamukha kami? Patay na ang aking kakambal. Pero sino siya? Hindi ba ari ito? Ako ang tunay na asawa. Umanda ka sa aking babae ka. Galit niyang bulong sa sarili. Nagkublin siya sa sulok at tinakpan ng mukha gamit ng kanyang daladalang talukbong. Iniintay nito na magsimula ang party sapagkat gusto niyang ipahiya ang babae na ginagaya ang kanyang mukha. Nakapasok na rin si Rendel at dumistansya sila sa kanyang asawa. Nakasuot siya ng sombrero upang hindi agad siya magmukhang mamukhaan ng kanyang asawa. Nang magsimula magsalita si TJ ay napaligo naman si Rendel at si Nardo. Hala, Rendel, tingnan mo ang babaeng katabi ng lalaki. Kamukhang kamukha ng iyong asawa. Gulat nitong sabi. Oo nga, paano nangyari magkamukha sila? Gulat na gulat rin siya at halos hindi kumukurap. Kahit ang kanilang tangkad ay pangangataway halos magkapareho. Magandang hapon. Una sa lahat, ako at ang aking asawa ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa ikatlong kaarawan ng aming nag-iisang prinsesa na si Carla. Carla Cliff. Panimula ni TJ at sabay tawag niya sa anak. Nang makita ni Rendel ang bata ay biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit pero parang gusto niya itong yakapin. Ang ganda ng anak nila, Manong. Tanging nasabi ni Rendel. Oo nga at ang swerte ng anak nila sapagkat napakayaman ng kanyang mga magulang.
Kilala ko yung lalaki. Milyonaryo yan at businessman. Sobrang bait pa. Pahay ni Nardo. Impostor! Biglang sigaw naman ni Ailisa at napalingon ang lahat sa kanya. Nagulat din si Rendel sa biglang paglabas ng kanyang asawa at nagtungo ito sa gitna. TJ, isa siyang impostor. Ako ang tunay na Ailisa at ako ang tunay mong asawa, TJ. At hindi siya. Ako ang tunay na ina ni Carla. Nagsisigaw siya at nagkagulatan ng mga bisita. Pareho naguguluhan kung sino ba talaga ang tunay. Sapagkat parehong-pareho ang kanilang mga mukha. Sobrang nagulat at nasaktan si Rendel sa kanyang narinig at halos hindi makapaniwala na dalawa silang asawa ni Alaysa at may anak pa sila. Ano raw? Rendel? Asawa niya si Mr. Cliff? At ikaw? Asawa rin? Sino ang tunay sa inyong dalawa? Naguguluhan tanong ni Nardo. Biglang pumatak ang luha ni Rendel at nanatiling nakakikinig sa pagsabog ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang lumapit dahil gusto niyang masaksihan ang lahat-lahat. Hindi na tinig si TJ at si Alaysa dahil napagdaanan na nila ang posibleng mangyari at magaganap sa araw na iyon. Bibi, wala ka na bang gagawin? Ako ang tunay na Ailisa. At siya, isa siyang impostor na ginagaya ang aking mukha upang mapanggap na yung asawa. Lumayas ka sa pamamahay ko, impostor! At akmang sasampalin niya si Alaysa. Ailisa! Bulyaw ng kanyang ina at lumapit to sa kanyang kinatatayuan. Mama? Gulat niyang sambit nang makita ng kanyang ina. Bakit ka? Putod niyang tanong. Matapos siyang ginubaran ng asawa ng sampal. Walang yaka. Bakit mo nagawa ang kademonyohang to? Bakit mo nagawa na manloko na ibang tao? Bakit mo niloloko si Rendel? Bakit? Bakit? Sigaw ng kanyang ina at paulit-ulit na nagtatanong at punong-puno ito sa galit. Anong ibig mong sabihin, Mama? Patay mali siya naman niyang tanong. Ailisa, kahit kailan ay hindi ko niloloko si TJ at hindi ako isang impostor. Kung mayroon namang manloloko, manggagamit at impostor sa ating dalawa, ikaw yon at hindi ako. Oo, ikaw ang pinakasalan ni TJ subalit ako ang tunay niyang asawa. Nakalimutan mo ba? Nang pangalan ko ang ginagamit mo sa kademonyohan mo? Ako to, si Alaysa, kakambal mo na inakala ng tatay ay namatay sa isang aksidente. Malaking pasabog niya. Tulala si Ailisa at siya na nasorpresa sa buong pangyayari. Walang yaka, gold digger! Sabay sampal naman ni Doña Marites. Kaliwat kanan at malakas sa sampal ang pinakawalan ni Doña Marites dahil sa kanyang sobrang galit. Walang-wala ang pisngi ni Ailisa sa 4 na sampal na kanyang natamo. Nasurprise ka ba? Matagal na naming alam ang lahat-lahat. Ito lang ang aming hinintay na pagkakataon na ikaw mismo maglalabas sa mga kasinungaling at baho mo. Hayop ka, manloloko, manggagamit at mukha kang pera. Alam mo ba? Gustong-gusto kitang patayin pero naawa lang ako sa mga tao nagmamahal sa'yo. Pahayag ni TJ at pilit na kinokontrol ang sarili. Ailisa, sambit naman ni Rendel sa kanyang likod at hilam sa luha ang mga mata nito. Rendel, lalo nagulat lumaki ang kanyang mga mata na makita ang original ng asawa. Bakit mo nagawa sa akin to? Pilit pinipigilan ni Rendel ang kanyang galit. Kailan pa? Kailan pa? 2 sampal na naman ang kanyang natanggap. Boses ni Ailisa halos hindi ito makahinga dahil sinakal naman siya ni Rendel. Rendel, tama na Rendel. Huwag, baka ikaw pa ang makulong. At pilit tinanggal ni Nardo ang kamay nito mula sa leg ng kanyang asawa. Hinayaan naman ni Ednalyn si Rendel sapagkat alam niyang nasasaktan to ng sobra-sobra. Kahit siya may galit rin sa anak at hindi matanggap ang ginagawa nito. Lalo na ngayon sa paggugulo niya sa party ng sarili niyang anak. Dumating ang mga polis na palihim na tinabagan ni Doña Marites. Ikulong niyo yan. Utos ito sa mga polis. Sandali, wag niyo itong gawin sa akin, Mama. Tulungan mo ako, ayoko makulong. Rendel, magpapaliwanag ako. Rendel! Patuloy ang pagsisigaw ni Ailisa habang kinakaladkad to ng mga pulis. Napaluhod si Rendel at patuloy sa pagkagulhol. Sobrang niyang minahal sa Ailisa at dito umiikot ang kanyang buhay ngunit hindi niya akalain na magagawa to ng asawa. Rendel? Sambit ni Ednalyn sabay hawak sa balikat nito. Mama,
Bakit ito nagawa ni Alyssa? Matagal na ba ninyo itong alam? Kalmado niyang tanong at patuloy sa pag-agos ng kanyang mga luha. Bago ko rin lang ito nalaman, pinaimbestigahan nila si Alyssa. Matapos makilala ni TJ si Alyssa at napagkamalan niyang ito ang kanyang asawa. Pinagtapat nila sa akin ang lahat. Yung sinabi niya na nagpunta siya ng Malaysia, isang malaking kasinungalingan lang pala. Anong ibig sabihin niyo, Mama? Buntis siya ng panahon yun kaya hindi siya makauwi sa probinsya. Dito lang siya sa Maynila kasama si TJ at ang kanyang pinagbubuntis. Bago pa man kayo kinasal, una na silang nagpakasal ni TJ at ang ginagamit niyang pangalan ay Alyssa. Ang laki-laki ng kasalanan ni Alyssa. Rindel, yung pera na ginamit niya sa bahay, pera yun ni TJ. At dinahilan niyang ibibili siya ng lupa sa probinsya. 4 na milyon ang binigay ni TJ sa kanya. Noong nakilala niya si Alyssa, dinulungan niya si TJ upang maklose ang bank account ni Alyssa. Kaya pala gusto niyang bumalik dito sa Maynila dahil wala na siyang pera. Ang laki ng kanyang pinagbago at hindi na siya ang Alyssa na nakilala ko noon. Sabay punas niya sa kanyang mga luha. Lola, sino po siya? Bakit siya umiiyak? Lusenteng tanong naman ni Carla. Nagkatingin na si TJ at si Alyssa at pakiramdam nila ay minamamagitan sa dalawa. Yung tinatawag na lukso ng dugo. Apo, kaibigan siya ni Lola. Bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Muling tanong ng bata at pinunasan ng luhan na napis sa pisngi ni Rindel. Para namang may nagtulak sa kanya upang yakapin ng bata. Bakit ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya? Wala akong anak, ngunit ang nararamdaman ko para sa bata ay parang isang anak. Anang isip ni Rindel. Excuse us, halika na baby. Magsisimula na ang party. Sabi ni TJ at kinuha niya ang bata. Mama, ikaw muna ang bahala sa bisita. Huwag niyo muna silang palisin. Aasikasuhin lang namin ang mga bisita. Bili naman ni Alyssa. Sige anak. Bahagyang napatingin si Rindel sa mukha ni Alyssa at talagang walang pagkaiba sa mukha ng kanyang asawa. Maliban lang sa kanilang mata dahil parang naka-contact lens na brown si Alyssa. Itinuloy nila ang okasyon para sa bata at kahit nagkaroon ng gulo ay hindi yun naging hadlang para sa kasiyahan ng kanilang anak. Ang bili ni TJ sa mga pulis, huwag palalabasin si Alyssa at bukas sa bukas ay pupuntahan nila sa headquarters. Rindel, doon muna tayo sa kusina. Kumain muna kayo. Halika Rindel. Tinulungan ni Nardo si Rindel sa pagtayo at tawang-awa ito sa kanya. Maupo kayo. Alok ni Aling Ednaline at nasa kusina na sila. Bakit ka pala biglang umalis? Wala naman sa plano ko na umalis, Rindel. Pumunta lang sana ako dito upang alamin kung totoong buhay at makilala ang aking isang anak. Dahil sinabi ng detective na nag-imbestiga ay buhay daw ang isa kong anak, kaya sumama ako dito. Paano nakatagpo si Alyssa at si TJ? Nang lumaya si Alyssa, sobrang nasaktan si TJ. Mag-iisang taon pa lang ang inyong anak pero hindi siya tumigil sa paghanap kay Alyssa. Aming anak? Gulat na tanong ni Rindel. Ang ibig kong sabihin, ang kanilang anak. Dali-dali nitong palusot. Nakita niya si Alyssa sa isang bus accident. Akala niya, asawa niya iyon. Ngunit nang matuklasan nila na hindi siya si Alyssa, nagsimula na silang magpaimbestiga. Nung nalaman ko ang lahat-lahat, inaatake ako, Rindel. Nagkaroon ako ng mild stroke dahil sa sobrang sama ng aking loob kay Alyssa. Nagpasya ako na hindi mo na magpakita sa kanya. Alam ko mo ba na ginamit pa niya ako? Sinabi niya na may maluba akong sakit at nasa ospital para lang makakuha siya ng pera kay TJ. Pagkatapos binigyan naman siya? Tanong ni Rindel. Oo, kalahating milyon. Lahat-lahat ay binigay sa kanya dahil mahal na mahal siya ni TJ. Akala ko napakabuti ni Alyssa, pero yun pala wala siyang kasing sama. Di ko rin alam kung bakit siya nagkaganyan dahil mabait naman siya sa ating harapan. Alam mo ba Rindel, sobrang bait ni Alyssa. Inalagaan niya ako ng mabuti at ang anak ni Alyssa. Nakita ko nga sa kanya mga kilos at swerte si TJ sa kanya. Samantala, para namang nakokonsensya si Alyssa at naawa siya sa tunay na ama ni Carla.